Ang unang hinala ay maraming unos na babagsak. Kahit na hawak mo ang jade pendant na ito. O hawak ng pamilya Lan ang jade pendant na ito. Natatakot ako na magiging mga tinik sa mata ng maraming puwersa. Gusto ng lahat na maging pinuno ng Yan Wang-in. Dahil ang kapangyarihan ng kalaban ay napakalaki. Ngayon kusang loob na ibinigay ni Quinlan ang jade pendant. Hindi ba't nangangahulugan ito ng kusang loob na pagbibigay ng karapatan sa mana sa Yan Wang-in? Bakit kaya? Hindi ba't parang nagtapo ng isang bato sa isang tahimik na lawa? Bakit nagtapo ng isang malaking bato na nagpabuga ng isang malaking bahagi ng tubig? Hindi ba't ito'y kumakatawan sa Yan Wang-in na nagpadala ng senyales na kahit sino ay maaaring maging tagapagmana nito? Abay kapatid, pumasok ka sa tamang sensitibong panahon na ito. Talagang napahamak mo si Howdan. Sa pagkakataong ito, nakita ko rin ang kalahati ng jade pendant sa kamay ni Linhai, na siyang kalahati ng Long Wan Dengis. Isang jade pendant na hugis buntot ng dragon. Kinuha ko ito para tingnan at medyo nagulat na nagtanong. Hoy batang babae, saan mo nakuha ang jade pendant na ito? Si Linhai ay handa na sanang sumagot sa akin. Agad na nagtanong. Hindi ba't sinabi mong ang kalahati mo ay natatangi? Bakit? Ngunit ipinaliwanag muna niya, kaya't sumigaw siya. Sabi ni Quinlan, hindi na niya kailangan. Kaya sinabi niya sa akin na ibigay sa'yo. Sabi niya gusto niyang magpasalamat sa'yo sa pagligtas sa kanya sa karaoke noong nakaraan. Nang marinig ko ito, nagkunwari akong nagulat. Pagkatapos ay tumingin kay Quinlan. Ang huli ay patuloy na tumango. Bayaw ni Ate Linhai, ibinigay ko na sa'yo. Hindi ko na kailangan. Si Batch Quan sa tabi ay kumuyom ang bibig. Tiningnan niya ako at mumiti na lang ng pilit. Kung iyan ay kagustuhan ng kapatid ko. Sige, tanggapin mo na. Pero alam mo rin ang katangian ng jade pendant na ito. Ngayon magulo ang Gianghai. Ang kasunod na sandali ay hindi na nakapagsalita si Batch Quan. Dahil nakita na lang niyang natural kong itinabi ang jade pendant. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ng may paggalang. Alam ng lahat ang katangian ng jade pendant. Nasa katawan ng nakatatandang anak ng pamilya Batch. Kung ganoon, hindi na ako magdadalawang isip pa. Kumuyom ang mga mata ni Batch Quan. Naku, sinubukan. Kunang paalalahanan ka ng maraming beses. Bakit mo pa naisipang tumalon sa hukay ng apoy? Hindi ba't sinabi ko na huwag kang magdala ng problema sa iyong sarili? Sige, napilitan na lang sumang-ayon si Batch Quan. Nakita ni Enf Cao at mumiti ng walang imik. Kumislap ang isang gintong sinag sa kanyang mga mata. Ito ang kalahati na kulang sa binata. At mayroon pang kalahati na nakuha mula kay Tiulin. Hindi ba't ibig sabihin ito na ang binata ay pinuno na ng Yan Yang-in? Palihim na tumawa si Enf Cao sa kanyang isip. Kaya naman pala, lahat ay plano ng binata. Si Batch Quan sa kabilang banda, pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, ay isinuko na rin ang ideya na bawiin ang jade pendant. Palihim siyang bumuntong hininga sa kanyang puso. Ito marahil ang tadhana. Dahil sinabi ng dating Long Wangi na ang Long Wan Denggisu ay isang ng mundo. Pagkatapos ibigay sa kanyang kapatid. Maliban kung kusang loob na ibibigay ng kanyang kapatid sa iba. Kung hindi, ang Long Wan Denggisu ay dadaan pa rin sa maraming pagsubok para bumalik sa kamay ng kanyang kapatid. Marahil ito ang tadhana. Paalam sa inyong dalawa, Batch Quan. Hinila ko ang aking hipagpapasok sa kotse. Sa loob ng kotse, hindi ko mapigilang mapangiti. Habang hawak ang jade pendant sa aking kamay, lalo ko itong nagugustuhan. Hindi ko na rin pinansin ang nakamamatay na tingin ng aking hipag sa tabi. Napakadali lang kunin. Akala ko pa naman kailangan kong gumastos ng maraming pagsisikap. Totoo nga, nakipag-ulayaw lang kay Thanfu isang umaga. Nakuha ko na ang kalahati ng jade pendant na ito. Talagang ang pakikipag-ulayaw kay Thanfu ang katotohanan. Si Linhai ay nagmukhang hindi masaya. Sinuntok niya ako sa tagiliran. Hoy, Howdan, tinitigan mo na ba ng maigi? Hindi ba tama ang sinabi ko? May kalahati pang natitira, di ba? Sinasabi ko sa'yo, itago mo ito para sa akin.
Hindi kita papayagan na pagsamahin ang kapirasong ito at ang piraso mo. Itago mo ito para sa akin. Nang maisip ko na si Thanfu ang magiging pinuno ng yan. Venliin, nanlamig ang buo kong katawan. Huwag kang magulo, hipag ko. Kung malalaman ni ate, na lumitaw ang Longwan Ngis na ito sa pamilya Lan, baka ang araw mo at ako ay hindi maging madali. Para gawing pinuno ni Thanfu ang Yan Yan Hin. Hindi ba't katumbas ito ng pagtanggap sa kaaway bilang ama? Kaya't walang ekspresyon. Isinilid ko ang jade pendant sa aking bulsa at itinago sa sistemang espasyo. Pagkatapos, sa ilalim ng hindi nasisiyahang tingin ni Linhay, tumikhim ako. Sige, mali ako, kung ano ang gusto mo, bibilhin ko para sa'yo. Hindi mo ba gustong maging hot girl? Sige, pipirma ka ng kontrata sa Kote Group. Lahat ng resources namin ay ibibigay sa'yo. Para maging ate sa mga maikling videos. Nang marinig ito ni Linhe, agad niyang kinalimutan ang kanyang hindi nasisiyahang damdamin. Tumawa siya. Talaga, bayaw, napakabuti mo sa akin. At saka, gusto kong kumain ng pritong hita ng manok sa hapunan. Maganda ang aking kalooban, sumang-ayon ako sa lahat. Sige, sige, kahit anong flavor, ipagluluto kita. Pagkatapos suyuin ang aking hipag. Hindi ko mapigilang umiti. Nahanap na ang Longwan Ngis. Kailan kaya pagsasamahin ang mga ito? Kailangan kong maghintay ng tamang pagkakataon. Tutal. Ang mga halimaw ng dating Longwengu ay hindi pa patay. Kailangan bago mamatay si Tiulin. Ang kumpletong Longwan Ngisu ay hindi pa maaaring lumitaw. Ngunit sa pag-iisip ng pagbabago, sa damdamin ni Tiulin at Uyenhai, palihim akong napatawa sa aking puso. Naniniwala ako na hindi pa huli noon. Sa isang lumang silid sa isang gusaling tirahan. Ang kupas na pintura sa dingding. Kasama ang mga posters ng bituin na kumupas. Sa ilalim ng sinag ng buwan. Lalong nagpakita ng kalat. Sa lumang kama sa silid na ito. Dahan-dahang nagising si Tamtuyet mula sa kanyang panaginip. Nakatulala siyang dahan-dahang umupo. Dahan-dahang hinawakan ng kanyang mga daliri ang pamilyar na headboard. Nararamdaman ang lahat ng ito. Ito ang bahay ko. Bulong ni Tamtuyet. Tumingin siya sa paligid. Natuklasan na ito nga ang kanyang bahay. Nakaramdam si Tamtuyet ng hindi maganda. Hinawakan niya ang kanyang noo, wala roon. Kahit ang isang maliit na peklat ay wala. Ngunit malinaw niyang naaalala na binigyan siya ng kapangyarihan ng dakilang tao na iyon. Kaya't panaginip lang ang lahat. Sa kumikislap na mga mata ni Tamtuyet, lumabas ang isang sinag ng kalungkutan at pagkabigo. Mahigpit niyang kinuyom ang kanyang dalawang kamao, nagpakita ng hindi pagpayag. Lahat ba ay peke? Mula sa labas ng pinto may narinig na boses. Gising ka na ba? Tumingin si Tamtuyet sa labas, nakita lamang ang isang estrangherong figura. Hindi alam kung kailan lumitaw sa pintuan ng silid. Ang kausap ay may matangkad na tayog. Nakasuot ng isang matingkad na pulang jacket. Malinaw na ang mga mata niya ay puti na lamang, tanging ang itim na kulay na kakaiba. Ngunit ang kanyang ina ay hindi nakaramdam ng kakaiba. Nang makita ang kausap, nagpapasalamat siyang nagpakilala. Tamtuyet, ito ang kaklase mo. Dinala kanya pa uwi. Nabalitaan kong maraming namatay sa karaoke na Pag-ibig Rosas. Alam kong pumunta ka roon at natakot ako ng husto. Buti na lang nakabalik ka. Kung hindi, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Sa kanyang pagsasalita, umiyak ang ina ni Tamtuyet. Ngunit mabilis na napigilan ang kanyang damdamin. Tumayo siya at masiglang sinabi sa babaeng nakasuot ng pula. Sige, mag-usap muna kayo. Maghahanda ako ng hapunan para sa inyo. Pagkatapos sabihin ito, umalis siya sa lugar sa isang iglap. Sa silid, naiwan ang babaeng nakasuot ng pula. Kasama si Tamtuyet, na hindi pa rin naiintindihan ang sitwasyon. Ang kapaligiran sa silid ay naging lubhang kakaiba. Ang babaeng nakasuot ng pula ay si Maituyet. Para sa ikaapat na bagay. Ito ay gabayan at turuan si Tamtuyet na maging isang baguhan sa pag-ehersisyo ng martial arts. Kaya pansamantalang isinantabi ang proteksyon kay Linhay. Ngunit tiningnan ni Maituyet si Tamtuyet na nakaupo sa kama. Kumakapit sa kumot. Natatakot, umiiwas sa kaliwat kanan.
Hindi naglakas loob na tumingin sa kanya. Sa kanyang puso, siya ay medyo nainis. Ang ganitong uri ng tao ay talagang karapat-dapat na bigyang pansin ni Howdan. Talagang nadama ni Tam Tuyet na hindi siya naglakas loob na tumingin sa babae sa kanyang harapan. Kahit ano pa man ang ugali o hitsura ng kausap. Nadama ni Tam Tuyet na hindi siya maaaring ikumpara. Ang kausap ay tila hindi kabilang sa parehong mundo. Iyan ni. Mahinang nagsalita si Tam Tuyet. Kakapasalamat pa lang sa kausap. Agad na pinutol ni May Tuyet ang kanyang mga salita. Kung ikaw ay isang taong pinahahalagahan ng taong iyon, kaya magsalita ng direkta. Hinihiling sa akin ang taong iyon. Nasanayin ka upang maging isang practitioner ng martial arts. O sabihin, basta kaya mong maglabas ng totoong enerhiya. Kung gayon ito ay kumakatawan na natapos ko na ang aking misyon. Kaya't sa panahong ito, hindi mo na kailangang pumasok sa paaralan. Humingi na ako ng leave para sa'yo. At tungkol sa akin, mahigpit akong magsasagawa ng pagsasanay. Maghanda ka ng iyong isip. Pagkatapos sabihin ito, tahimik na tiningnan ni May Tuyet si Tam Tuyet. Naghihintay ng sagot ng kausap. Basta tumango ang kausap. Agad na magsisimula ang mabilis na pagsasanay. Para maging practitioner ng martial arts ang kausap. Pagkatapos ay tapusin ang ikaapat na bagay. Ang resulta ay iba sa script na iniisip ni May Tuyet. Si Tam Tuyet. Sa sandaling ito ay nagpakita ng pagiging tensyonado at hindi mapalagay. Mahina niyang itinaas ang kanyang kamay, natakot na nagsalita. Iyan ano ang sinasabi mo? Ako. Hindi ko maintindihan. Dahan-dahang nagtanong si May Tuyet. Hindi ba alam ng taong ito ang anumang bagay? Hindi. Umiling si May Tuyet sa kanyang puso. Kahit gaano pa kasama si Hathan, hindi siya aabot sa puntong magbibigay sa kanya ng isang imposibleng misyon. Kaya't ang babaeng nagngangalang Tam Tuyet ay maaaring hindi talaga alam kung ano ang practitioner ng martial arts. Ngunit mayroon siyang potensyal na maging isang practitioner ng martial arts. Kailangan pa ba niyang matuto mula sa theoretical na kaalaman? Bumuntong hininga si May Tuyet. Pagkatapos ay nagsimulang ipaliwanag ang pinagmulan ng practitioner ng martial arts. Pamilya Lanhi. Binuksan ko ang WeChat sa aking telepono. Sa itaas lumitaw ang isang window ng chat. Bihirang makita ang isang pamilya na may mapagmahal at mapagmahal sa isa't isa. Pindutin para tingnan, ang tatay ko ay nagwawala. Nagme-mention sa akin, nagme-mention kay Howdan, hoy, bumalik ka rito. Maraming bisita sa bahay. Lahat ay mga senior mo. Kapag umuwi ka, umiti ka. May kasamang larawan. Tinitingnan ang mga taong nakaupo sa sala sa unang palapag. Lumabas sa aking mga mata ang hindi maipaliwanag na interes. Tila alam ni Enfkau ang isang bagay. Nagsalita, binata. Maraming bisita sa bahay ngayon. Lahat ay mula sa iba't ibang lalawigan o mula sa mundo ng sinaunang martial arts. Lahat ay mayayamang pamilya ng martial arts practitioners. Nang marinig ito, tumango ako. Alam ko na ito noon pa man. Sa prinsipyo, kapag nag-organisa ng pagpapakita sa Gianghay, isang malaking bilang ng mga puwersa ng martial arts practitioners ang dumadaloy dito. Para kay Ko. Katumbas ito ng mga lokal na ahas na lason sa Gianghay. Kaya't ang ilang puwersa na may asal ay pupunta kay Ko. Bago ang isang paglalakbay. Para magbigay galang. Sumandal ako sa bintana ng kotse. Sa aking isip nag-iisip kung paano haharapin ang mga taong ito. Dahan-dahan akong nagsalita. Umuwi na tayo, Dave Cow. Opo, binata. Sa kabilang banda, sa lugar ni Tam Tuyet, ipinaliwanag na ni May Tuyet ang lahat. Muli niyang tiningnan si Tam Tuyet. Naghihintay ng sagot ng kausap. Ngunit ang ikinadismayan niya. Ang estudyanteng binigyang pansin ko. Pagkatapos marinig ang lahat, ay lalong naging maputla at natakot. Yumakap si Tuyet sa kanyang ulo, siya ay tensyonado, hindi mapalagay na tumingin kay May Tuyet. Nakakatakot ang mga practitioner ng martial arts ay ganong klaseng bagay. Nakakatakot ako. Gusto ko talagang maging ganoong uri ng tao. Sino ang taong iyon? Hindi ko talaga siya kilala. Patawarin mo ako.
Gusto ko lang mag-aral ng mabuti. Pagkatapos ay maghanap ng trabaho. Nang makita ito ni May Tuyet, hindi niya mapigilang sumimangot. Nagsalita ng malamig. Ngunit hindi sa pamamagitan ng pagpapasya mo magsisimula ang pagsasanay bukas. Gusto mo man o hindi. Pagkatapos sabihin ito, naglaho si May Tuyet sa lugar. Iniwan lamang ang hikbi ni Tam Tuyet. Gayunpaman, ilang minuto lamang pagkatapos maglaho si May Tuyet. Si Tam Tuyet, na dating yakap ang kanyang ulo. Nanginginig ang buong katawan, umiiyak. Ay unti-unting kumalma. Ang ekspresyon ng takot ay naging lubhang masama. Tinatakpan niya ang kanyang mukha, ang kanyang bibig ay patuloy na ngumingiti. Ang kanyang mga mata ay kumikislap na parang mga bituin na nagpapakita ng damdaming masama. Masaya, totoo na naman. Lahat ay totoo. Dakilang tao. Ito ba ay itinuturing na isang pagsubok sa pasukan? Huwag mag-alala. Tiyak na susundin ko ang iyong kapalaran. Ang impormasyong lumitaw sa aking isip ay nagpaunawa kay Tam Tuyet ng lahat. Dahan-dahan niyang iniangat ang kanyang ulo. Tiningnan ang basag na buwan sa labas ng bintana. Na parang ang dakilang taong iyon ay hinihimas siya sa pamamagitan ng sinag ng buwan. Tam Tuyet, bumaba ka na para kumain ang iyong inadi. Umalis na ang kaibigan niya. Agad na natauhan si Tam Tuyet. Ang kanyang ekspresyon ay naging lubhang mahina at tensyonado. Sige, ina ko, ano ang nangyari kanina? Kakaiba. Sa isang maluhong villa ng pamilya ko. Sa sala sa unang palapag, nakaupo ang isang grupo ng mga tao na may iba't ibang aura. May mga lalaki, babae, matanda at bata. May mga tao na may kagandahang asal, mataas na dignidad. May mga taong tahimik na nakaupo ng diretsyo, matalas ang mga mata. May mga taong nakaupo sa sulok na may banayad na kagandahan. Nakikipag-usap sa mga kakilala. May mga tao ring nakapatong ang mga paa sa coffee table. May kasamang aroganteng ngiti. Sa tabi ko wala akong kasama. Ang mga taong ito sa sala. Bawat isa ay sumasakop sa isang posisyon. Ang aura at identidad ng bawat isa ay iba. Ang pag-iral nila ay nagpuno sa buong espasyo ng isang tensyonadong kapaligiran. Ang mga katulong ay nagdala ng tsaa, nagbigay ng tubig. Nagdala ng mga merienda sa mga bisitang ito. Ang mga nakababatang henerasyon ng ilang maliliit na puwersa ay kilala na ang isa't isa. Ang ilang kabataang lalaki at babae ng iba't ibang puwersa ay nagtipon-tipon at tumayo sa sulok. Mga tahimik na nag-uusap. Napakagarbo. Tignan niyo yung dalawang nakaupo doon. Sila yung mga tao ng Hatzefifat at Tiyujadset. Dumating mismo ang 4 na dalawang tuktok. May mga tao rin mula sa pinakamahalagang sekta, Zekgenf. Bukod pa rito, ang mga kinatawa ng mga malalaking pamilya ng martial artists ay nagtipon din dito. Talaga bang may ganitong kalakas ang Gianghiko family? Bakit ganyan magbigay galang ang mga malalaking tao na to? Pagkabigkas ng pangungusap na ito, isang lalaking nakasombrero na nasa edad na ang tumawa ng mahina. Napakaliit naman ang tingin mo sa Ko-family. Ang Ko-family bilang ahas na lason sa Gyeonghai. Natural na karapat-dapat ang martial artist na kilala sa mundo ng sinaunang martial arts. Napuntahan ng maraming puwersa. Siyempre, dapat sabihin sa mga dumating. Ang pinaka nakakagulat sa akin ay yung dalawang yun. Sabi ng lalaking nakasombrero. Pagkatapos ay ibinaling ang kanyang mga mata sa dalawang babaeng nakaupo sa sulok. Sinundan ng lahat ang mga mata ng lalaking nakasombrero. At nakita lang na sa sulok may dalawang napakagandang babae. Isang babae na may mahabang buhok na nakalugay sa kanyang balikat. Sa pagitan ng kanyang dalawang kilay, nagpapakita siya ng lambing at katatagan. Nakasuot siya ng isang mahabang damit na mapusyaw na asul na elegante. Ang kanyang pag-ugali ay elegante, tulad ng isang bulaklak na malapit ng mamukadkad. Nagpapalabas ng sariwang hininga ng karunungan. Gayunpaman, ang nakapagtataka ay medyo nakapikit ang kanyang mga mata. Ang isa pang dalaga ay ibang-iba. Nakasuot siya ng isang mahabang balabal na itim, na may malamig na ekspresyon. Sa pagitan ng kanyang dalawang kilay nagpapakita siya ng pahiwatig ng layuning pumatay, na nagpapakita at nagtatago.
Ang kanyang kagandahan ay may pahiwatig ng lamig at paglayo. Tulad ng isang orchid na namumukadkad sa dilim, na nagpapahirap sa mga tao na lumapit. Ang dalawang babaeng ito ay lumitaw dito. Talagang nagdulot ng pagkabigla sa mga malalaking puwersa na naroroon. Ang mga kabataan sa lugar ay nagpakita rin ng paghanga sa kagandahan ng dalawang babae, na nagdulot ng kanilang pagkabahala. Hindi nila mapigilang tanungin ang mga nakatatanda sa sekta. Master, sino po sila? Gayunpaman, ang sagot na natanggap nila ay isang mahigpit na saway. Naintindihan ng lahat ng hindi nakakaalam sa pagkakakilanlan nila, na ang kausap ay hindi mga taong maaaring biruin. Ang babaeng nakasuot ng asul ay si Kida ni Kwan Diudin. Siya ang pinakatalentadong henerasyon ng Kida ni Kwan family at miyembro ng organisasyon ng E. Dahil inutusan siya noon ni Fan Fu. Kailangan niyang imbestigahan ang mga puwersa na pumasok sa Gianghay at alamin kung ano ang kanilang tunay na lakas. Kaya't pumunta si Kida ni Kwan Diudi sa Ko family una ay para malaman na ang mga puwersang ito ay nagkasundo na pumunta sa Ko family ngayon. Pangalawa ay para makita ang asawa ng amo sa mundong mortal at tingnan kung ano ang espesyal sa taong pinili ng amo. Nang marinig ang usapan sa paligid, ngumiti si Kida ni Kwan Diudi at tiningnan ang dalagang nakasuot ng malamig na ekspresyon sa tabi niya. Sinabing malumanay, Ninfen, bakit ka pumunta sa lugar na ito? Dahil din ba sa ang dalaga na nasa edad 15 o 16 na? Nang marinig ang mga salita ni Kida ni Kwan Diudi, nagkaroon ng reaksyon ang malamig niyang mukha. Tiningnan niya si Kida ni Kwan Diudi. Pagkatapos ay binawi ang kanyang malamig na mga mata. Ang kanyang boses ay natural, hindi ako pumunta para hanapin ang senior ko. Pagkabigkas ng pangungusap na ito, nakatanggap si Kida ni Kwan Diudi ng isang mensahe. Sinadya niyang tanungin. Ang senior ay ang batang pinuno ng Yanyanhin, si Tiulin. Nang marinig ni Ninfen ang dalawang salitang Tiulin, ang kanyang malamig na ekspresyon ay bahagyang naging medyo hindi comfortable. Sa kanyang mga mata ay nagpakita rin ng isang hiya na pagmamay-ari ng isang dalaga. Ang kanyang mga galaw ay naging medyo matigas. Ayaw nang magsalita pa. Tumango lang. Sa Long-on isa, bukod kay Tiulin, may isa pa ring nagsasanay. Yun ay si Ninfen. Siya ang junior ni Tiulin sa Long-on isa. Bumaba siya ng bundok para hanapin si Tiulin. Dahil sinabi ni Master Dat sa Long-on isa, na biglang nagbago ang kapalaran, muling lumitaw ang organisasyon ng Tiyak na makakatagpo si Tiulin ang problema sa panahong ito. Kaya kailangan niya itong tulungan. Hindi na nagsalita si Kida ni Kwan Diudi. Bahagyang umiti sa kanyang bibig. Naghanda na maghintay pagkatapos magtapos, para iulat ang balita sa amo. Ngunit bago iyon, inikot niya ang kanyang mga mata sa paligid. Nagsasawa, nakakasawa, isang grupo ng mga taong nakakasawa. Kung hindi dahil sa utos ng amo, ang mga insektong ito ay hindi maaaring makasama sa kanya sa isang silid. Siguro ang taong nagngangalang Haodan ay nakakasawa rin tulad ng mga lalaking ito. Nang isipin niya ito, isang boses na puno ng panghihinayang ang nagmula. Pasensya na, pasensya na. Dahil sa trabaho sa kumpanya, medyo nahuli ako. Hindi ba kayo masyadong naghintay? Nang marinig ito ng lahat, agad na tumahimik ang sala. Isa-isa silang tumingin. Nakita lang nila ang patriarka ng Ko family, si Ko Finmin, na naglakad na may paghingi ng tawad. Sa likod niya ay isang lalaki na ang bibig ay mayroon ng isang banayad at magiliw na ngiti. Na ako. Inutusan ako ng aking ama na panatilihin ko ang aking ngiti at magsalita ng kaunti. Sa isang iglap, nagbago ang kapaligiran sa sala. Sa wakas, dumating si Ko Finmin. Sadyang hinintay ni Ko Finmin na bumalik ako bago siya lumitaw. Ang totoo ay para akayin akong umangkop sa kapaligiran na may maraming martial artists na naroroon. Dagdag pa, gusto niya rin akong makilala ang mga miyembro ng mga malalaking puwersa sa mundo ng mga martial artists na ito. Sa paglipas ng panahon, walang masama sa pagkilala sa kanila. At habang papalapit ako,
Mabilis kong sinulyapan ang grupo ng mga insektong fuhay. Nang makita ko ang figura ng babaeng nakasuot ng itim na nakaupo sa sulok, bahagya akong napangiti sa aking puso. Napakabuti, dumating na rin ang junior ni Tiulin. Kung ganoon, kumpleto na ang mga tao. Nang makita ni Kideni Kwan Duty na tumingin ako sa direksyon na ito, kinasuklaman niya sa kanyang puso ang isa pang taong madaling maakit sa kagandahan. Talagang hindi ko alam kung bakit pinili ng amo ang ganitong uri ng lalaki bilang piyesa. Naintindihan na ni Kideni Kwan Duty na ang batang Panginoon ng Co-family ay walang silbi. Kaya kahit na basta na lang siya itapon, hindi siya makakaramdam ng panghihinayang. Ganon pala, hindi nakapagtataka na ang amo ay ganon. Humanga si Kideni Kwan Duty sa kanyang puso. Kung ganon, hayaan mo akong makita kung anong uri ng kaawa-awang lugar ang mayroon ang lalaking ito. Kaya't kinunutan niya ang kanyang mga mata at tinitigan ako ng walang kurap. Para maging maganda. Para may ulat sa amo. Ngunit nakaramdam ako ng isang kakaibang pakiramdam. Parating nakakaramdam ng isang espesyal na mainit na titig. Parating nakatitig sa akin. Hindi ko mapigil ang humanga. Masyadong maraming mga taong ganid sa kagandahan. Ang pagiging gwapo ay isang pagkakamali. Sa panahon ngayon, kailangan ng mga lalaki na protektahan ang kanilang sarili. Sa sala ng maluhong villa ng pamilya ko, ang mga kinatawa ng malalaking puwersa ng martial artists, ang mga elite ng mga mayayamang pamilya ng martial artists na may malakas na lakas, ay nagtipon dito. Nakaupo si Patriarka Kothinmin sa pangunahing upuan. Sa pagitan ng kanyang dalawang kilay ay nagpapakita ng isang pagiging kalmado. Sa katotohanan, alam na niya noon pa man ang balita ng muling paglitaw ng organisasyon ng I. Kung noon pa man, natural na hindi niya ito papansinin. Tutal, 5 taon na ang nakakaraan ng kubkubin ang organisasyon ng I. Hindi sila nakilahok. Ngayon ay muling lumitaw ang I. Natural na hindi rin sila makikialam. Ngunit labis na ikinabahalala ni Kothinmin na ang kanyang anak ay nagkagusto. Kailan fanfo ng pamilya Lan? Ang pamilya Lan ay ang pamilyang lubhang naapektuhan sa pagkilos ng manoong panahong iyon. Dagdag pa, si Izengu ay nagmula rin sa pamilya Lan. Sa pagkilos na ito, tiyak na ang pamilya Lan ang unang suspect. Naiimbestigahan. Anak, nagdulot ka talaga ng isang mahirap na problema sa iyong ama. Nang makita niyang malapit na ang oras, tumingin si Kothinmin sa paligid. Ang mga kinatawa ng malalaking puwersa na dumalaw. Binuksan ang kanyang boses, mga kaibigan, 5 taon na ang nakakaraan. Naisip nating tuluyan na nating nilipol ang organisasyon ng I. Gayunpaman, ngayon ay muling lumitaw ang mga bakas ng kanilang mga aktibidad. Kahit pa, nagdulot ng kamatayan ng pinuno ng Yan Yan In. Ito ay isang bagay na hindi natin inaasahan. Sa isang iglap, gumuhit sa buong silid ang maingay na usapan. Ang mga kinatawa ng mga malalaking sekta. Puno ng pagkabigla at pagdududa ang mga mukha. Isang elder ng sekta ang tumayo. Ang kanyang mukha ay seryoso, tinitigan si Kothinmin. Sinabi sa isang seryosong boses, Patriarka ko, ang kamatayan ng pinuno ng Yan Yan In ay talagang dulot ng organisasyon ng I. Naimbestigahan na ba ninyo itong mabuti? Paano kung ito ay isang lihim na nagtatago sa mundo? Sa katotohanan, nang mamatay ang pinuno ng Yan Yan In, sa ilang puwersa ng mga sekta, hinulaan nila na maaaring dulot ito ng organisasyon ng I. Ngunit hindi pa ito ganap na nakumpirma. Upang mag-ingat kaya sila pumunta dito. Ngunit ngayon, nang marinig ang mga salita ng patriarka ng Co-family, ang gumawa nito ay talagang organisasyon ng I. Nang marinig ito ni Kothinmin, sinabi niya ng seryoso. Normal lamang ang mag-isip ng ganyan ang elder. Ngunit may isang bagay na maaaring hindi pa ninyo alam. Hindi pa nagtatagal. Sa isang lugar na tinatawag na karaoke na Pag-ibig Rosas, muling nagkaroon ng 5 pagpatay. Nang magkasama ang 5 tao, nakasabit sa dingding. Dagdag pa, sa ilalim nila, may isang pangungusap na nakasulat sa sariwang dugod. Sa pagsasabi nito, labis na bumigat ang boses ni Kothinmin.
Yun ay, ang isa huli ay lilinisin ang lahat ng kasamaan. Pagkabigkas ng pangungusap na ito, napuno ang buong bulwagan ng kaguluhan. Ginawa ng maayos ang iting epekto na ito, ha? Kahit ang matanda kong ama ay naloko na. Kahit na ang organisasyon ko ng ay wala pang orihinal na anyo. Ngunit hindi pa maganda. Hindi ba't nangangahulugan iyon na walang totoong organisasyon ng Sinulyapan ko ang grupo ng mga taong nagbago ang mga mukha sa lugar. Sa aking puso ay naglabas ng masayang pagtawa. Napakabuti, napakabuti. Kung mas ipapatuon ninyo ang inyong mga mata sa akin, mas madali kong matatapos ang aking plano. Ang sala ng co-family ay maingay na parang palengke. Tulad ng higit sa 15 taon na ang nakakaraan. Noong panahong iyon, ang organisasyon ng ay nagdulot ng takot sa mundo ng sinaunang martial arts. Pagkatapos ng bawat aksyon, hindi ba sila mag-iiwan ng ganyang pangungusap? Bakit malinaw na nilipol na 5 taon na ang nakakaraan? Bakit lumitaw ulit? Pupunta ba si Izenes para hanapin ako? Hindi na ganun kalakas ang sekta natin. Bakit ganito? Dapat sana ay na-block na ang lahat ng impormasyon tungkol sa organisasyon ng Siguro ang organisasyon na lumahok sa pagkubkob noong panahong iyon ay sinasadyang lumikha ng takot, hindi ba? Bakit mo ako tinitingnan? Anong ibig mong sabihin? Ang ibig mo bang sabihin ay nagpanggap ang Blood Knife sect namin na organisasyon ng Wala akong sinabi. Hindi ba't hindi pa nagsisimula ang laban, umamin ka na? Gusto mo bang makipag-away? Huwag mong kalimutan na hindi tayo pareho ng panig. Dahil lang sa organisasyon ng kaya tayo nagtipon dito. Sa pagtingin sa kapaligiran na lalong tumitindi sa lugar. Tumikim si Coffin Min. Sa kasunod na segundo, isang malakas na ang agad na lumitaw dito. Agad na napigilan ang ingay. Ang mga mata ng lahat ay nakatuon sa isang matandang lalaki na hindi alam kung kailan nakatayo sa aking likuran. Ang mga mata ni Enf Kao ay parang matutulis na espada na dumadaloy sa bawat tao na naroroon. Ang kanyang pag-iral ay agad na nagpatahimik sa buong sala. Agad na nanigas ang masikip na kapaligiran. Masters, lahat ng mga taong naroroon ay nagulat sa kanilang mga puso. Dati pa man ay naririnig na ang co-family ay malakas. Ngunit hindi inaasahan na ang isang matandang alipin ay magkakaroon ng ganoong lakas. Sa nakita ito, dahan-dahang binuksan ni Coffin Min ang kanyang bibig. Ang kanyang boses ay malamig at marangal, na umalingaw sa buong sala. Ito ang co-family. Hindi ito lugar kung saan basta-basta na lang kayong mag-aaway. Sa isang iglap, tumahimik ang lahat. Hindi apektado ang bibig ni Kidin Kwan Diudin. Interesado siyang tumingin sa akin. Ang kausap ay mayroon pa ring nakangiting mukha na hindi nagpakita ng takot. Sa kasalukuyang sitwasyon, tama nga, hindi siya. Ang kinin man ang likas na katangian ng isang henyo sa unang yugto ng kapanganakan. Totoo ngang siya ay isang henyo. Ngunit sadyang ganid, ako'y isa lamang na alagad ng pamilya. Isang pangkaraniwang henyo lamang. Walang anumang kapansin-pansing katangian. Higit pa rito, ni isang salita ay hindi ko binibigkas, umingiti lamang. Bahagyang nadismaya si Shangguan Yaoyin. Inakala niyang magpapakita ako ng anumang kapansin-pansing katangian. O anumang nakamumuhing asal. Upang kahit papaano'y maging balanse ang kanyang kalooban. Gayunpaman, ang maging asawa ng Panginoon sa mundo ng mga mortal. Bagaman isang ilusyon lamang sa pangalan, ay labis pa ring nakapagpapanibugho sa kanya. Nakakainis. Kung kailangan man ang kapangyarihan ng isang malaking pamilya, ang kanang mga Shangguan, kaya rin nila itong gawin. At ang pagpapanggap ko bilang isang lalaki, upang agawin ang angka ng mga Shangguan kasama ang Panginoon, ay hindi rin naman imposible. Ang kalooban ni Shangguan Yaoyin ay lubhang hindi balanse. Ipinasihan niyang hanapin ang anumang nakamumuhing katangian sa akin. Siningkian naman ay nag-aalab sa labanan. Tinitingnan si Gikao sa aking likuran. Marahil ay sanay mula sa pagsasanay ng mga maestro ng bundok Longwang. Kaya naman ang pakikipaglaban sa mga malalakas ay kanyang labis na kinagigiliwan.
Ang kapaligiran sa paglitaw ni Eikaw ay unti-unting humupa. Ang mga kinatawa ng bawat sekta ay nagsimulang magulat at mag-usap. Isang lalaking nasa edad ang tumayo. Nagbigay galang siya sa lahat. Mga Ginoo, ako ang ika-negatibo 33 pinuno ng bulwagang Wuhua. Noong mga panahong iyon, ang aking maestro ay sumali rin sa operasyon upang lipulin ang organisasyon ng DA. Kaya lubos kong naunawaan ang kanilang kakilakilabot na kalikasan. Gayon din ang kanilang mga panuntunan. Ang pag-iwan ng mga mensahe pagkatapos ng bawat operasyon ay tungkulin ng bawat miyembro ng organisasyon ng DA. Hindi ko masasabing mayroon akong 100% katiyakan. Ngunit sa palagay ko ay mayroon akong 9 na bahagdan ng katiyakan. Na ang DA na ito ay ang DA ng nakaraang 5 taon. Sa pagsambit nito, ang boses ng pinuno ng bulwagang Wuhua ay nagpakita ng galit. Pagiging kampante sa sarili. Paggamit ng sariling mga pamamaraan upang patayin ang mga taong inaakalang nagkasala. Ito ang kanilang nakagawi ang pamamaraan. Sa lipunan natin ngayon, kahit na ang isang martial artist ay nakagawa ng kakilakilabot na krimen, kailangan pa ring ipasa sa mga eksperto para sa paglilitis. Ang lihim na pagpuksa sa kanila sa ganoong paraan. Pagtatapos ng buhay sa ngalan ng pagpuksa ng kasamaan. Pagsipsip ng kanilang mga kaluluwa para gamitin sa paglilinang. Ito ay walang pinagkaiba sa mga demonyong kulto. Hindi natin dapat hayaang magpatuloy ang DA sa paghahasik ng lagim. Kung hindi, ang mga kahihinatnan ay hindi masukat. Ang mga salita ng pinuno ng bulwagang Wuhua ay nagdulot ng pagsang-ayon at pagtango mula sa maraming martial artist. Totoo na mayroon pa ring ilan na sumasalungat. Si Shangguan Yaoyin ay isa sa kanila. Sa pakikinig dito, siya'y humingiti sa labas. Ngunit sa loob ay lubos na mapanlait. Masyadong mapagpanggap. Ang labanan sa pagitan ng mga martial artist ay likas na isa kung saan ikaw ay mamamatay o ako ang mamamatay. Ang mga eksperto para sa malalakas na martial artist ay isa lamang pormalidad sa sirkulo ng sinaunang martial arts. Kung walang pagpigil mula sa mga eksperto. Kung gayon ang mga pagpatay at pagnanakaw ay mas lalong madami. At hindi mabilang. Sino ang mag-aasikaso ng lahat? Isang lalaking may astang siga ang nag-iisip din ng katulad. Tinuyan niya ang pinuno ng bulwagang Wuhua. Wala akong pakialam kung ano ang sinasabi mo tungkol sa DA. Ngunit kung sasabihin mong ang mga martial artist na nakagawa ng kakilakilabot na krimen ay kailangang ipasa sa mga eksperto para sa paglilitis. Kung gayon iyon ay nakakatawa. Sa pagitan natin ng mga martial artist kapag nagkasagutan. Sa palagay mo ba ihahayaan nating mabuhay ang ating kalaban? Paano natin iiwanan ang isang panganib? Posibleng ang kalaban ay lumaki pagkatapos ng ilang taon. At maghiganti sa atin. Sa palagay mo ba dapat natin silang patayin? Kung hindi natin sila patayin, magiging martial artist sila na nakagawa ng kakilakilabot na krimen. Kung hindi natin sila hayaang lumaki, maghahanap sila ng pagkakataong maghiganti sa atin sa hinaharap. Huwag mo akong sisihin sa pagsasalita ng hindi maganda. Noong mga panahong iyon, ang aking maestro ay naging maramdamin. Kaya hindi niya nilipol ang lahat ng miyembro ng angkan ng mga lang. Nagpakita ako ng pagnanais na pumatay. Angkan ng mga lang, mayroon pa ring naiwan. Marahil, ang dahari ay nagmula sa ilan sa kanila. Sa palagay ko, mas mabuting patayin ang lahat ng miyembro ng angkan ng mga lang upang masugpo ang ugat ng kasamaan. Pagkabigkas ng mga salitang ito, ang ekspresyon ni Shangguan Yaoyin ay biglang naging malamig. Si Shangguan Yaoyin ay nagtatrabaho sa nag-iisip tungkol sa sarili. Bigla niyang nakita ang lalaking laging may ngiti. Tahimik at walang sinasabi. Asawa ng Panginoon sa mundo ng mga mortal. Sa sandaling ito ay biglang tumayo. Pagkatapos ay naglakad patungo sa siga. Sandali, anong nangyayari? Bahagyang nangangati si Shangguan Yaoyin. Ano kaya ang binabala kong gawin? Dahil sinabi ng kalaban na nais niyang sugpuin ang ugat ng kasamaan ng angkan ng mga lang. Kaya nagalit ang lalaking ito. Tinitingnan ako ni Shangguan Yaoyin. Ang mukha ng kalaban ay puno ng ngiti. Hindi kaya? Si Gu Tianming ay biglang nanlaki ang mga mata.
Biglang tumayo, nakangiti. Naglakad patungo sa batang pinuno ng sekta ng demonyo. Balak niyang magsalita upang pigilan ako. Ngunit nagpakita siya ng kawalan ng kakayahan sa kanyang puso. Hay! Nagkakasala ka ba? Ang iba pang mga puwersa ay kakaiba rin. Hindi nila maintindihan kung bakit. Ang lalaking ito na hindi pa nagsasalita mula kanina ay naglalakad patungo sa batang pinuno ng sekta ng demonyo. Hindi niya ba alam na ang kalaban ay lubhang brutal? Higit pa rito, naroon ang kanyang tagapagbantay. Ang batang pinuno ng sekta ng demonyo ay nakapatong ang kanyang mga paa sa mesa. Ang bulungan ay unti-unting humihina. Nakikita ko ang mga mata sa paligid. Nakatuon sa aking kaliwa. Kaya sumimangot ako at tumingala upang tingnan. Pagkakita sa akin, nilait niya at tumawa. Ano? May gusto kang sabihin? Bilang anak ng patriarka ng pamilyang Gu. Totoong may karapatan kang magsalita. Pagkarinig ko, umiti lamang ako ng malumanay. Pagkatapos ay kinuyom ang aking kamao at dahan-dahang nagsalita. Ano ang sinasabi mo? Ang batang pinuno ng sekta ng demonyo ay hindi nakatugon. Nakikipag-usap ka ba sa akin? Hindi ko pinansin ang walang kwentang pananalita ng isang ordinaryong tao. Tahimik akong bumulong sa aking puso. Sistema, mangyaring dagdagan mo ang aking lakas. Dahil ang host ay tumanggap ng diskwento, ang pagkonsumo ay 100,000 puntos. Itinalaga ang pagpapalakas ng lakas ng host sa rurok ng unang yugto ng kapanganakan. At habang tumataas ang aking lakas, ang dating malumanay kong ekspresyon ay naging lubhang malamig. Mabilis kong iwinasiwas ang aking kamao upang sumuntok. Mabangis. Target ang nakakainis na mukha ng batang pinuno ng sekta ng demonyo at sumuntok. Ang batang pinuno ng sekta ng demonyo ay hindi inaasahan. Nabigla akong kikilo sa lugar na ito. Sa ilalim ng hindi inaasahang sitwasyon, siya'y maaari lamang instinctively itaas ang kanyang braso. Sinusubukan kong harangan ang suntok ko. Baliw ka na ba? Ano ba ang gusto mong gawin? Ang batang pinuno ng sekta ng demonyo ay mayroong antas na paglilinang ng unang yugto ng kapanganakan. Sa pagtataas ng kanyang kamay, agad niyang pinasimulan ang sekta ng demonyo na nagpapatakbo ng depensa. Ngunit ang hindi niya inaasahan ay masyadong malakas ang suntok ko. Narinig lamang ang isang malakas na pagsabog, ang tunay na enerhiya ay kumalat. Ang aking sinadyang suntok ay direktang sumira sa ang kanyang depensa. Foot kasunod ng isang malakas na sigaw. Ang batang pinuno ng sekta ng demonyo ay sumigaw ng malakas. Ang buong tao ay lumipad pabalik mula sa sofa at bumagsak sa lupa. Isang pulang pamamaga ang lumitaw sa kanyang mukha. Dugo rin ang dumaloy mula sa kanyang bibig. Bilang isang henyo ng sekta ng demonyo, kailan niya naranasan ang kahihiyang ito? Naggangalit ang kanyang mga ngipin. Tumingala siya at tumitig sa akin. Bastardo. Nangahas kang saktan ako. Alam mo ba kung sino ako? Pagkarinig ko, wala akong sinabi. Walang emosyon lang sa aking mukha. Lumapit ako sa batang pinuno ng sekta ng demonyo. Pagkatapos ay muli kong iwinasiwas ang kamao ko. Target ang mukha ng batang pinuno ng sekta ng demonyo. Habang nakahiga sa lupa at sumuntok. Nais umiwas ang batang pinuno ng sekta ng demonyo. Ngunit masyadong mabilis ang bilis ko. Hindi man lang siya makasagot. Boom! Ang aking kamao ay muling sumuntok sa kanyang mukha. Sa pagkakataong ito, nabali rin ang kanyang ilong. Pagkatapos ay sumabog ang sariwang dugo. Niyakap ng batang pinuno ng sekta ng demonyo ang kanyang ilong. Pagbibigay ng isang masakit na sigaw. Boom, boom, boom. Hindi ako tumigil sa paggalaw. Patuloy kong target ang batang pinuno ng sekta ng demonyo. Naglunsad ng mga opensiba. Isang suntok pagkatapos ng isa pa. Bawat suntok ay tumatama sa laman. Ang batang pinuno ng sekta ng demonyo ay nasaktan. At walang kakayahang lumaban. Maaari lamang siya na patuloy na gumiling sa lupa. Ang mga tao sa paligid ay nagulat sa aking aksyon. Hindi pa sila nakakatugon. Sa pagkakataong ito, hindi na nakatiis ang batang pinuno ng sekta ng demonyo. Sumigaw siya ng malakas. Laoma, tulungan mo ako.
Pagkasabi ng mga salitang ito, isang matandang lalaki na nanonood ay napatigalgal. Nagmadali siyang bumalik sa kanyang katinuan. Siya ang elder ng sekta ng demonyo. Gayon din ang tagapagbantay ng batang pinuno. Ang antas ng kanyang paglilinang ay ang rurok ng unang yugto ng kapanganakan. Nakikita na nasasaktan ang batang pinuno ng kanyang sekta. Sa wakas ay bumalik siya sa kanyang katinuan. Nagmamadali siyang tumakbo at sinigawan ako na tumigil sa aking mga kilos. Huwag kang gumalaw. Gusto mo bang patayin ang batang pinuno namin? Sa pagkarinig nito, tumigil ako sa aking galaw. Tiningnan ko ang batang pinuno ng sekta ng demonyo sa lupa. Nakapikit ang mga mata niya. Off. Pinunasan ko ang mansa ng dugo sa aking kamay. Tiningnan ko ang matandang lalaki na may kalmadong ekspresyon. Ang batang pinuno ng iyong sekta ay gustong pumatay ng mga tao ko. Iniwan ko ang kanyang buhay aso. Itinuturing ko na iyon ay sumusunod sa mga batas at regulasyon. Inakala ng lahat na gusto kong sabihin ang isang bagay. Bilang resulta, sinabi ko na ang batang pinuno ng sekta ng demonyo ay gustong pumatay ng mga tao ko. Ang matandang lalaki ay nagulat din sa sandali. Inisip niya na sinasadya kong nagdudulot ng gulo. Kaya nagalit siya. Tumingin siya kay Gutayanming at nagtanong. Patriarka ng pamilyang Gyu. Anong ibig sabihin ng iyong mabuting anak? Wala akong ibig sabihin. Gayunpaman, bago pa man magsalita si Gutayanming, kinuha ko ang isang basa na tuwalya na galing sa isang katulong, na natatakot at nanginginig sa tabi ko. Pinunasan ko ang aking kamao na may dugo. Pagkatapos ay malamig kong tinignan ang karamihan ng tao. Dahan-dahan kong sinabi ang isang pangungusap, na nagbigay ng shock sa lahat. Gusto ko lang sabihin sa inyo na narito. Silang King Q ay ang taong mahal ko. Ang antas ng seryosidad ng mga salitang ito ay hindi ko kulangin kaysa sa isang malakas guru sa sirkulo ng mga sinaunang martial arts na sumabog at sinira ang pangunahing tarangkahan ng sekta ng pinakauna sa isang iglap. Ang isipan ng lahat ay blanko. Napahiya si Gutayanming at hinawakan ang noo niya. Siguradong sasabihin niya pa rin ito. Sa pagkakataong ito, hindi ko maiwasan na madamay dito. Si Kao ay ngumiti ng walang sinasabi. Ito ang batang master. Ito ang kabataan. Ang isipan ni Shangguan Yaoyin ay naguguluhan din. Sa totoo lang, sa harap ng napakaraming puwersa, sinabi niya ang kanyang relasyon sa master. Hindi niya ba naiintindihan ang ibig sabihin nito? Kinuyom ni Shangguan Yaoyin ang hawakan ng upuan. Ang mga gilid ng kanyang bibig ay patuloy na umaangat. Napakaganda. Napakaganda. Ang lalaking ito ay labis na umiibig sa kanyang master. Nagsisimula na si Shangguan Yaoyin na umasa sa inaasahang oras na ang master ay magpakita ng kanyang totoong anyo. Pagkatapos ang pagkuha sa Gyu, ang lalaking ito na nagmamahal ay masisira. Siningkian ay tumingala rin at tinignan ako. Sa kanyang puso, mayroon siyang kaunting pagtatasa sa akin. Inakala niya na ang lalaking may pinakamaraming ambisyon sa mundong ito ay ang kanyang nakatatandang kapatid, si Xiaoling. Ngunit hindi niya inaasahan na si Gyu, na nagiging batang master, ay mayroon ding ambisyon. Nangahas siyang umamin sa harap ng napakaraming puwersa ng mga martial artist na ang mas matandang babae galing sa angka ng mga lang ay ang kanyang minamahal. Sa pagkakataong ito, ang Gu ay nasa kapahamakan. Siya'y walang pagsisisi. Orihinal kong iniisip na ngayon, tiyak na tatalakayin ng mga taong ito ang angka ng mga lang. Dapat kong kontrolin ang aking emosyon. Pagkatapos ay sa kapayapaan, sabihin ang aking relasyon sa angka ng mga lang. Upang malaman ng lahat na ang angka ng mga lang ay walang sala at hindi konektado sa organisasyon ng DA. Iyon ang plano. Ngunit pinili ko ang isang paraan upang gawin ito na nagpahiwatig sa lahat na hindi maiwasan na mag-isip ng masama. Gutayanming. Gyu, may kaugnayan din ba kayo sa organisasyon ng DA? Ang matandang lalaki ang unang nakareak at tumayo. Siya'y nakasandal sa kanyang tungkod at ang kanyang mukha ay pangit. Sumigaw siya patungo kay Gutayanming. Sa iglap, sumagot ang lahat.
Eh, noong mga panahong iyon, hindi sumali ang GU sa pagsalakay sa organisasyon ng dati. Orihinal na, nagpakita ng labis na kaibahan. Ngayon, ang kanang mga lang ay may kaugnayan sa pamilyang GU. Sa pagkakataong ito, hindi nila maiwasang magduda. Agad na nagsitayuan ang bawat martial artist. Maingat na tumitingin kay Gu Tianming. Ang kapaligiran ay naging napakabigat. Ang nagpasimuno ay tumawa ng malamig. Ang isang pangkat ng mga tanga ay nakikinig sa mga alingaungaw. Sa inyo lang ba talaga maghahanap kayo? Ng totoong da? Mabuti na lang nakapaghanda ako ng plano Ge. Kung ganon, hayaan nyo akong tulungan ang angkan ng mga lang nalinisin. Ang kanilang reputasyon. Naramdaman ng lahat na may mahika. Sila. Sino ang hindi dapat maging impluwensyal na figura? May sinabi sa sinaunang mundo ng martial arts. Sino ang hindi dapat maging isang mas mataas na ranggo na may mahusay na prestihiyo? Bago ako ipanganak, ang batang henerasyon. Nangahas siyang hamakin sila sa harap ng lahat. Kahit na si Gu Tianming, hindi nangahas makipag-usap sa kanila sa ganoong paraan. Sa isang iglap, ang matandang lalaki na nakasandal sa tungkod ay malamig na humilik. Hindi pa tapos mag-aral ng gatas. Kailangan kong palitan ang iyong ama sa pagtuturo sa'yo. Kung paano makipag-usap sa isang nakakatanda. Ang malakas na aura ay lumilipad patungo sa akin. Si Xiaoyao, Bansalao. Nagkaroon na rin siya ng promosyon bilang guru. Sa pagkakataong ito, mayroong 4 na malakas na guru, si Zenshu. Ang mukha ng lahat ay puno ng pagtataka. Nagpapatuloy sa paghanga. Si Xiaoyao orihinal na may 3 guru. Ngayon, nagkaroon ng promosyon si Bansalao, iyon ang ika-negatibo 4. Sa pagkakataong ito, si Xiaoyao ay magiging isa. Sa 4 na malaking kabundukan. Gayunpaman, bago pa man ang aura ng guru ay tumama sa akin. Ang isa pang malamig na ungol ay naghiwalay sa aura. At ang mas malakas na aura ay lumipad patungo kay Xiaoyao, Bansalao. Sumigaw ng tahimik si Lao. Ang mga gilid ng bibig ay humihinga ng dugo. Tumingin ang lahat. Nalaman na si Gu Tianming ay napakalungkot. Ang aura na pinalabas sa katawan ay siyang guru din. Patriarka ng pamilyang Gu, ikaw din siyang guru. Orihinal na walang nakakita kay Gu Tianming na sumuntok. Lahat ay humula sa paglilinang ng kalaban. Ang resulta ay hindi nila inaasahan na ang kalaban ay isang guru din. Ang lahat ay nagulat at kasabay nito ilalong naging tiyak. Na ang Gu ay tunay na may kaugnayan sa organisasyon ng Da. Si Xiaoyao, Bansalao. Nang makita ang kanyang aura na napawi. At nasaktan din siya, napuno siya ng hindi kanais-nais na damdamin. Pinunasan niya ang kanyang dugo, tumingin kay Gu Tianming. At nagsalita ng may malamig na boses. Gu, anong ibig sabihin nito? Gu ba kayo? Ay tunay na may kaugnayan sa organisasyon ng Da? Narinig ni Gu Tianming ang mga salita ng matandang lalaking ito. Na halos matawa na siya. Ngunit bago pa man siya magsalita, narinig niya akong tumuya sa tabi. Matandang lalaki, anong pinagsasabi mo rito? Ako, isang maliit na baguhan. Ay sinubukang patayin ang taong walang kahihiyang tulad mo. Kung hindi ako nailigtas ng tatay ko, pahihintulutan mo na lang ba akong patayin? Matandang lalaki, maaari ka bang mag-isip bago magsalita? Wala na ba? Nailigtas ako ng tatay ko. Kaya naging kaugnay na kami sa organisasyon ng Da. Mula kanina pa. Sinasabi ninyong may kaugnayan kami sa organisasyon ng dati. Tanong ko, mayroon ba kayong anumang katibayan na magpapatunay? Na ang Gu namin, tulad ng angkan ng mga lang, ay may kaugnayan sa organisasyon ng Da? Pagkabigkas ng mga salitang ito, sinaway ng matandang lalaki. Hanggang sa namutla ang mukha. Si Xiaoyao, Bansalao ay nagsikap na pigilan ang kanyang galit. At nagsalita ng may mababang boses. Sa lahat ng may kaugnayan sa organisasyon ng Da, hindi kailangan ng katibayan. Kung sa huli mapapatunayang walang sala, natural na isasantabi. Ang mga salitang ito ay tumanggap ng suporta mula sa maraming tao. Tama, ang organisasyon ng Da ay mahusay sa pagtatago. Sa loob ng malalaking puwersa, ang kailangan nating gawin ay direktang magsagawa ng malalim na investigasyon. Kung walang sala, mas mabuti.
Kung hindi, isa pang matandang lalaki ang tumingin kay Gu Tianming. Gu, alam mo rin na ang organisasyon ng DA ay lubhang seryoso. Hindi namin nirerespeto ang Gu. Totoong hindi namin. Pahihintulutan na muling malugmok ang mundo sa kadiliman. Mga Ginoo, iminumungkahi kong ngayong araw na rin ay imbestigahan ang Gu. Gayon din ang angkan ng mga lang. Si Shangguan Yaoyin ay interesadong nanood ng eksenang ito. Tiningnan niya ako ng may karaniwang mukha. Hindi niya alam kung paano ko haharapin ang sitwasyong ito. Sa pag-iisip nito, nakita niya ang gilid ng aking bibig na nagpapakita ng isang mapanuksong ngiti. Pagkatapos ay nagsalita ako at pinutol ang lahat. Tumahimik kayo. Kung sinabi ninyo na iyon. Kung gayon ako, bilang isang mahusay na kabataan na sumusunod sa disiplina. At ang batas, mayroon ding gustong sabihin. Si Bansalao at ang matandang lalaki ay nagsalita. Ang mga sulok ng kanilang mga mata ay kumikibot. Pinipigilan nila ang kanilang galit at tumingin sa akin. Mayroon ka pa bang anumang gustong ipaliwanag? Umiling ang huli. Walang paliwanag kundi ang punto. Huminga ako ng malalim. Pagkatapos ay tumingin kay Xiaoyao, Bansalao. Sinabi mo kanina na ang Gu namin ay may kaugnayan sa organisasyon ng DA. Dahil tinulungan ako ng tatay ko. Kung ganon, maaari ko bang sabihin? Tumingin ako sa tagapagbantay ng batang pinuno. Sekta ng demonyo. Na may nakakadiring mukha. Kanina, ang tagapagbantay ng batang pinuno ng sekta ng demonyo. Ayon sa iba, maaari bang patunayan din nito? Na may kaugnayan din sila sa organisasyon ng DA? Sa pagsambit nito, bago pa man makapagpaliwanag ang tagapagbantay. Nagpanggap akong may biglang napagtanto. Tumingin ako kay Bansalao. Na ang mukha ay may kaunting pangangati. Tinuturuan niyo ako para protektahan ang batang pinuno ng sekta ng demonyo. Na may kaugnayan sa organisasyon ng DA. Kung ganon, ang batang pinuno ng sekta ng demonyo ay may kaugnayan sa organisasyon ng DA. Kaya may kaugnayan ka rin sa organisasyon ng DA? Gusto mong patayin ako para manahimik. Xiaoyao. Bansalao sa pagkarinig nito. Agad na nagpawis ng husto. Tumingin ako sa mga miyembro ng iba pang puwersa sa paligid. May pag-aalinlangan sa kanilang mga mata. Sa loob, tahimik akong sumumpa. Siguradong tanga nga. Sabay na natakot at sumigaw, anong biro? Ako si Gutian yun ng Xiaoyao. Noong mga panahong iyon, sumali ako sa pagsalakay sa organisasyon ng DA. Paano ako magiging kaugnay sa kanila? Huwag kang magsalita ng walang katotohanan, bata. Anong basehan mo para sabihin iyan? Tumango ako, umiti at nagsabi, para sa lahat ng may kaugnayan sa organisasyon ng DA. Hindi kailangan ng katibayan. Kung sa huli mapapatunayang walang sala, natural na isasantabi. Ang mga salitang ito ay biglang namutawi. Ang mukha ni Gu Tianming ay nagpakita ng ngiti at umiling. Anak, si Shangguan Yaoyin ay hindi mapigilan. Ang kanyang mga labi ay tumaas. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigla at kasiyahan. Si Ning Qian ay interesadong tumingin sa akin. Hindi inaasahan, ang lalaking ito ay lubhang interesante. Ang mukha ng mga tao sa paligid. Gayon din ang kay Bansalao ay pangit na parang nakakain ng tae. Hindi niya inaasahan na mabaliktad ang sitwasyon. Ngunit napakabilis. Ang tagapagbantay ng batang pinuno ng sekta ng demonyo. Agad na tumugon. Galit niyang sinigawan, nagsisinungaling ka. Dahil gusto ng batang pinuno namin na patayin ang mga tao ng angkan ng mga lang. Kaya't ikaw ay sumugod at sinaktan siya. Sinasabi mo na silang King Q ay ang iyong minamahal. Alam ng lahat na ang angkan ng mga lang noong mga panahong iyon ay may kaugnayan sa organisasyon ng dati. Ang mga salitang ito sa wakas ay nagkaroon ng kaunting epekto. Ang mga natitirang tao ay tumugon din sa isa't isa. Tumingin din sa akin si Bansalao, na parang natagpuan ang pangunahing punto. Tama. Hindi ba nito napatutunayan na kayo sa Gu ay may kaugnayan sa organisasyon ng DA? Pagkabigkas ng mga salitang ito sa tamang sandali, inakala ng lahat na ako'y magpapakita ng kaunting pagkatakot. Gayunpaman, nakita lamang ako na tumawa ng malamig.
Balewalain na natin ang nakaraang pangyayari. Huminga ako ng malalim. Humarap ako patungo sa tagapagbantay na iyon. At itinuro ang batang pinuno ng sekta ng demonyo na hindi makakilos sa tabi niya. Huwag mo ba siyang sisihin? Bakit gusto mong patayin ang buong pamilya ng taong mahal ko? Sinasabi ninyo na, bilang isang lalaki, hindi dapat mawala sa kontrol. Kung kayo ba iyon, magtitiis ba kayo o sasagot? Tumingin ako patungo sa batang henerasyon ng isang puwersa. Tumingin ang lahat. Ang batang henerasyon ay sabay-sabay na tinititigan ng maraming mata. Agad niyang naramdaman ang presyon. Lumunok siya. Siguro hindi ako magtitiis. Tama. Sumang-ayon ako sa aking ulo. Ang tingin ng lahat ay muling naakit sa akin. Sumigaw ako na may puno ng emosyon. Kahit na ang martial artist na ikatlong klase ay hindi magtitiis. Magtitiis ba ako bilang batang master? Batay sa ano? Batay lamang sa sekta ng demonyo. Itong ikatlong klaseng maikling demonyo. Sa isang kamay ko lang ay kaya kong sugpuin. Ako, bilang batang master. Sa Gyu, ay hindi ko maaaring hayaan silang turuan. Kailangan ninyong malaman na silang King Ku ay mahal ko. Hindi iyon nangangahulugan na kami ay may kaugnayan sa organisasyon ng dati. Tagapagbantay, sekta ng demonyo. Pangit ang mukha sa pagkarinig nito. Kinuyom niya ang kanyang kamay. Bubuksan niya ang kanyang bibig. Tayo rin ay isang malaking sekta, kung saan maaaring maging isang pangatlong klase. Ang pag-iisip ng iba ay unti-unting ginabayan ko. Sa sandaling iyon, tila naunawaan ng lahat kung bakit ako sumugod. Tama, sinasabi pa nga nila na gusto nilang patayin ang iyong buong pamilya. Orihinal na kabataan na may dugong lumalaban. Paano makapagpigil? Dagdagan pa ang hitsura kong puno ng emosyon. Hindi ba dapat ang kalaban at ang pamilya lang ay walang sala? Kung hindi, bakit magsalita ng may ganoong intensyon? Lalo na't ang mga salitang ito ay hindi pa nila naririnig. Ngunit kahanga-hangang naramdaman nila na makatwiran ito. Lalong naramdaman nila na ang angkan ng mga Lang at Gu ay walang sala. Si Gu Tianming, sa sandaling ito, ay nakita ang sitwasyon na unti-unting nakaka-relax. Kaya't binuksan niya ang kanyang bibig. Ang kanyang boses ay kumalat sa tainga ng lahat. Ang anak ko, at kailang King Ku ng angkan ng mga Lang, ay mayroong isang kasunduan sa pagpapakasal. Ito ay itinakda mula pagkabata ng tatay ko at lolo nilang King Ku. Ang manugang ko ay isang taong may malasakit sa mga mahal sa buhay. Kahit na naging ganito ang angkan ng mga Lang, gusto ko pa ring kumpletuhin ang kasunduan ng mas nakatatanda. Dagdagan pa ang kanilang dalawa ay nagkaroon ng pagmamahalan sa isa't isa. Kaya nagkasama sila. Sa pagsambit nito, lumabas ang isa pang malamig na boses. Tama. Kung sasabihin ninyong ang Gu ay may kaugnayan sa organisasyon ng Da, hindi ba't sinasabi ninyo na ang Gyu mayroon din kaming pag-aalinlangan? Gusto nyo rin bang imbestigahan? Ang Gu kami. Lumingon ang lahat. Nalaman nila na si Gumurong na may malamig na ekspresyon ay lumalapit. Sa likod niya ay kasama ang isang matandang lalaki na nakasuot ng itim. Ang kanyang aura. Ikinagulat ang mukha ng lahat. Si Gumurong ay hindi gustong magpakita. Ngunit ang kanyang anak ay binubuli. Ang Gu ay nagkaroon din ng maling akala na may kaugnayan sa organisasyon ng Da. Dagdagan pa ang kanyang anak dahil kailang King Ku ay sinaktan niya ang tao sa harap ng lahat. Batang pinuno ng sekta ng demonyo. Hindi ako lumalabas. Talagang hindi na pwede. Kinilala ng ilan si Gumurong. Ang bawat isa ay may maputlang mukha. At ang ibang bahagi ay hindi kilala si Gumurong. Ngunit alam nila ang guna iyon. Agad silang nanahimik tulad ng mga kuliglig. Lumapit si Gumurong kay Gu Tianming. Una, sinaway niya ang kalaban. Ang mga balikat ng huli ay bahagyang nanginginig. Maingat niyang tiningnan ang kalaban. Walang nakakahiyang nangyari. Tapos tumingin sa lahat ng may malamig na mukha. Nilinaw ko rito na anuman ang Gu o ang angkan ng mga Lang, ay imposibleng magkaroon ng kaugnayan sa Da. Kung hindi pa rin kayo naniniwala, pumunta kayo sa Gu at hanapin ang tatay.